Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mon. Taong 1979, probinsya ng Sulu. Oh, may problema ba, Mon? Kanina ka pa nakatitig sa bangka ni Dato Imbok. Anong meron? Tanong ni Mang Lino sa nakababatang kapatid na si Mon. Kakadaon lang nila mula sa pagpapalaot. Kaunti lang ang nahuli dahil masama ang lagay ng panahon. Nagustuhan ko po yung layag ng bangka. Ang kulay po kasi. Sino nagmamay-ari niyang kuya? Dato ba? Tanong ni Mon. Dato Imbok. Siya ang pinakamatandang katutubong tausog dito sa lugar. Namumuno ng pangkat noong araw. Ganyan talaga ang bangka nila. Makukulay ang layag. Sa katunayan marami sila noon eh. Ewan ko kung anong nangyari. Siya na lang ang natira. Ang sabi, lumipat daw sa ibang lugar at doon na nirahan. Ang pamilya ni Dato Imbok ang naiwan. Subalit pagkatapos ng isang malagim na trahedya, ayan mag-isa na lang. Nakakatuwa nga noon kasi tuwing may okasyon ng kanilang pangkat, naiimbitahan ng ilan sa amin. Ang saya ng pagdiriwang nila. Kahit yung ibang proseso hindi ko naiintindihan. Muling wika ni Mang Lino. Siya po ba yung lalaki na hindi nagsasalita nung nakaraan? Yung nakasalubong natin? Oo, yun nga. Ang totoo niyan, hindi naman siya pipi. Magaling magsalita noong araw. Siya nga ang tagapagsalita kapag may okasyon sa kanila. Ngayon lang naging tahimik eh. Pagkatapos ng trahedyang sinapit ng pamilya. Medyo nawawala sa tamang wisyo. Nagsasalita mag-isa. Sinasamantala naman ng mga tao. Naging pulutan sa tsismisan. Minsan, pinagkakaisahan ng kapwa mandaragat. Ninanakawan ng huli. Tinitingala siya ng buong pangkat dati. Pero ngayon, pinagtatawanan. Marami nagsasabi tungkol sa matanda, mga kwentong paninira. Isa na rito ang pinapakalat na aswang daw siya. Sala rin sa mga kasamaang nangyayari sa mga tao. Ewan ko lang, wala namang matibay na pruweba. Hindi maiwasang makaramdam ng awa ni Mon sa sitwasyon ng Datu. Naalala niya ang sinapit ng ina noong araw. Isang alkalde ng bayan pero pagkatapos masangkot sa isang pangyayari, nasiraan ng bait. Pinagtatawanan na lamang. Matapos ang maiksing pag-uusap, binaybay na nila ang daan pauwi. Pagdating ng tahanan, naabutan ang kapitbahay na nagkakagulo. Unang narinig ang salitang aswang. Dali-daling nakiusyoso si Mang Lino upang malaman ang mga kaganapan. Mabuti na lang talaga gising pa si Tasyo dahil kung hindi, malamang hindi nasisikatan ng araw ang sakiting ina. Grabe yung mga aswang. Sakitin na nga tapos bibiktimahin pa. Wika ng kapitbahay, si Aling Roda. May ganong aswang kasi. Yung mga may sakit ang binibiktima. Ngayong nakaabot na dito sa atin ang ganyang klase ng halimaw, mukhang kailangan ko nang ilipat sa ibang lugar si tatay. Kahit nakaratay sa banigang tatay ko, gusto niya pang mabuhay ng mahaba. Eh nako, tapos ngayon may aswang sa paligid. Wika ni Aling Masing. Parang naninibago kayo. Ilang beses nang pabalik-balik dito sa atin ang aswang na yan. Sa mga panahon na yon, walang sakitin sa pamilya natin. Kaya hindi tayo nakaranas ng pambibiktima. Ngayon na meron, eto na. Mag-ingat na lang talaga tayo para kahit papano makaligtas. Tulong-tulong na lang din. Kung sakaling may mapansin kayo, mas maraming kakalaban sa halimaw. Mapapadali ang pagtaboy. Wika ni Mang Rico. Sigurado ba kayo na ibang aswangin ang bibiktima? Kagabi nakita ko si Dato Imbok. Galing sa tahanan ni Mang Tasyo. Mabilis na naglalakad, walang lingon-lingon eh. Yung galawan parang may ginawang masama. Wika ng binata na nagngangalang Miguelito.
Ang binatang ito ay biktima ng aswang nung araw. Swerte lang dahil nakaligtas sa mga sandaling iyon. Kinilala niya ang halimaw bilang si Dato Imbok. Aniya, kamuka at kahubog ng nilalang ang nasabing dato. Walang matibay na pruweba, pero dahil sa kahina-hinalang kilos ng matanda, hindi maiwasang pagdudahan. Magmula ng araw na yon, samot-saring haka-haka ang umusbong laban kay Dato Imbok. Hindi pa kabilang ang palaging pangmamaliit sa kanyang pagkatao. Kung ikaw na ang magsasabi, maniniwala talaga ako. Dating biktima ng aswang ang batang ito eh. Namukaan pa ang halimaw na sumalakay. Sino pa ba? Di si Dato Imbok. Sandali, Dato pa rin ang tawag eh. Matagal na siyang walang pinamumuno ang pangkat. Imbok! Aswang Imbok! Mabuti pa, bagay naman sa pangalan niyang dawitan ng salitang aswang. Pero Miguelito, talaga bang nakita mo si Imbok sa mga oras na nangyari ang pambibiktima? Gusto lang naming marinig ang katotohanan para kung maisipang manumbat, tama ang lahat ng sasabihin ano? Mang Rico, kailan pa ba ako nagsinungaling? Buong buhay ko, tapat ako sa katotohanan. At yung nakita ko, hindi may tatanggi si Dato Imbok. Nang mga sandaling iyon, narinig ni Mang Tasyo ang usapan. Gulo pa ang isipan dahil sa pag-aalala ng ama na halos malagutan ng hininga sa nangyaring pambibiktima ng aswang. Nauna ang galit. Walang sali-salitang sinugod ang tahanan ni Dato Imbok. Sumama ang iba pang kapitbahay na merong bitbit na pamalo. Pambihira. Sa simpleng salita ni Miguelito, naniwala kagad ang lahat. Mga tao nga naman ang babaw ng pag-iisip. Yung taong nananahimik guguluhin. Itutuloy ko na talaga ang pagbabalak na lumipat ng tirahan. Hindi ko na masikmura ang kabastusan ng kapwa natin dito. Wika ni Mang Lino. Kuya, talaga bang aswang si Dato Imbok? Ilang beses ko lang siyang nakita pero parang hindi naman aswang eh. Wala lang sa wisyo. Pero yung pagbintang ng aswang, malabo. Yung mga kapitbahay kasi natin dito masyadong naniniwala. Madaling paikutin sa salita. Tignan mo, sinabi lang ni Miguelito na aswang si Dato Imbok. Sumugod naman ang lahat. Ang sarap iuntog isa-isa para matauhan eh. Wika ni Mang Lino. Napapailing na lamang. Ikaw ba kuya? Minsan mo na bang naisip na ipaglaban ng dato? Natahimik si Mang Lino. Ilang sandali ang lumipas bago nakasagot. Mon, sa panahon kasi ngayon, kailangan nating unahing isalba ang sarili. Kung may nangyayaring hindi kaaya-aya sa paligid, mas mainam na umiwas na lang ng tingin. Alam mo yon. O siya, ihatid ko lang sa kapitbahay itong nahuling isda. Bibili kasi yun eh. Wala pa pala tayong kanin. Kung pwede magsaing ka, lalakad na ako. Kumilos kagad si Mon pagkalis ng kapatid. Magsasaing na sana kaso naubusan ng panggatong. Malapit lang naman ang kakawyan kung saan madalas na nangangahoy. Nagtungo siya roon. Sa kalagitnaan, natigilan sa pamumutol ng kahoy nang marinig ang nagtataasang boses. Sinundan niya. Bumungad ang tagpo. Hinahamon nila Mang Tasyo si Dato Imbok. Hindi to pumapalag. Nasa loob lamang ng tahanan at pilit na itinataboy ang mga ito. May nakakita sa'yo sa oras na biniktima ang nanay ko. Ipagkakaila mo pa rin. Dato Imbok, lumabas ka riyan. Mag-usap tayo ng harapan. Huwag mong intayin na maubos ang pasensya ko. At baka makagawa ko ng bagay na pagsisisihan mo habang buhay. Wika ni Mang Tasyo. Iho, ano bang nagawa ko mali para pumarito kayo at manggulo? Hindi ako ang aswang kagaya ng sinasabi nyo. Tao ako. Taong nananahimik. Kaya pakiusap tumigil na kayo. Wika ni Dato Imbok. O Imbok, hindi mo kami madadaan sa anumang pawa. Huli ka na nga sa akto. Lumulusot ka pa. Ilang beses ka nang nakita ni Miguelito. Ipagkakaila mo pa. Ang lakas din ng loob mo ah.
Patikimin na natin. Hindi na pwedeng ganito na lang palagi. Ilang beses na natin pinagpapasensyaan ng taong yan. Tasyo, pasukin natin yung bahay. Wika ni Aling Roda. Kagaya ng sinabi, pinasok nila ang tahanan ni Dato Imbok. Pero sa pintuan pa lang, napasigaw na ang lahat sa sakit pagkatapos tamaan ng sumpit sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang iba ay nagmamadaling lumabas. Samantalang ang ibang katulad ni Mang Tasyo ay sumubok na lapitan ng Dato. Bago niya mahampas ng dalang kahoy, naunahan siya nito. Isang suntok lang, bumulagta at nawala ng malay. Nagulat ang lahat, nanlaki ang mga mata habang nakatingin sa matanda. Anong nangyari? Napatay niya ba si Tasyo? Hindi na kumikilos. Wika ni Aling Masing. Malay ko, bahala na kayo dyan. Basta uuwi na ako. Masakit ang supit. Wika ni Aling Roda. Dali-daling umalis kahit paika-ikang naglalakad. Sumunod naman ang iba. Iniwanan ang walang malay na si Mang Tasyo. Kahit si Mon na nakatingin sa unahan, hindi makapaniwala sa nasaksiyan. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Dato Imbok. Pakamot-kamot sa ulo, habang hinihila palayo ang nakahandusay na si Mang Tasyo. Isinandal niya ito sa puno. Ipinatong nito ang palad sa ulo ng walang malay na matanda. Kalaunan ay inihipan, may kung anong binigkas. Pagkatapos ay iniwanan. Nanatili sa lugar si Mon, tahimik na pinapanood ang kilos ni Dato Imbok. Inayos ng matanda ang bitag na nasira sa pagpasok ng mga tao kanina. Nilagyan muli ng sumpit. Hindi madaling mapansin dahil tagong-tago. Pero kapag naapakan, paniguradong matitikman ang tulis ng mga ito. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagulat na lamang nang biglang magbago ang ugali. Nawawala na naman ang wisyo. Binabasag ang gamit. At saka nagsasalita ng mga kataga na hindi naiintindihan. Dali-daling umalis si Mon sa takot na makita. Nagbitbit na kasi ng sumpit ang matanda. Hindi nais sapitin ang nangyari kina Mang Tasyo. Pagdating ng tahanan, sinalubong siya ni Mang Lino na kanina pa naghahanap. Saan ka ba nang galing? May dala kang itak. May ginawa ka ba? Wala naman po. Mangangahoy sana ako eh. Kaso may narinig ako doon sa gubat. Hindi ko na tinuloy, natatakot po ko eh. Palusot ni Mon. Yun lang pala. Akala ko kung ano na. Baka may naligaw na mabangis na hayop. Ganyan naman talaga sa gubat. Nung araw nga, hinabol ako ng baboy ramo eh. Hindi mo na kailangan mangahoy. Meron akong nabitbit na iilang sanga habang pauwi. Halika na rito sa loob. Napabuntong hininga si Mon. Sumunod sa loob ng tahanan. Kuya, ang totoo niyan. Habang nasa gubat ako, nakita ko si Mang Tasyo eh. Sumugod sa tahanan ni Dato Imbok. Sino po ba talaga yung Dato na yun? Bakit parang meron siyang kakayahan na hindi taglay ng ordinaryong tao? Diretsyong napatingin si Mang Lino sa kapatid. Hindi inaasahan ang tanong nito. Hindi naman ipinagkait ang katotohanang nalalaman. Mon, si Dato Imbok, hindi lang basta-bastang katutubong tausog. Isa siyang antingero. Nalaman ko ang bagay na ito dahil matalik na magkaibigan ng Dato at si Lolo Iko noong araw. Ang sabi ni Lolo, magaling, mahusay at malakas na antingero si Dato Imbok. May tangan siyang anting-anting na nagbibigay ng pambihirang kakayahan. At ang nag-iisa niyang sandata, ang sumpit. Ito ang ginagamit na panugis sa pagpuksa ng mga nilalang. Malupit ang sumpit. Pwedeng ikamatay kapag natamaan. Biglang kinabahan si Mon nang maalala ang sinapit ng grupo ni Mang Tasyo kanina. Tinamaan ng sumpit. Maging si Mang Tasyo, hindi niya alam kung nagkamalay na ba ito. Kuya, tinamaan ng sumpit si Mang Tasyo eh.
Mamamatay po ba sila? Ay hindi naman siguro. Patikim lang yon. Hindi kailanman gagamit ng nakakamatay na sumpit si Dato Imbok sa ordinaryong tao, kahit pa minamaltrato siya. Ganyan kabuti ang dato, kaso sinasamantala ng mga walang yang tao. Wag mo na sana silang isipin, mababaliw ka kapag ganyan eh. Mahirap intindi ng mga ugali. Wika ni Mang Lino. Tumango si Mon. Pagkuway inalis sa isip ang kaganapan, inatupag ang mahalagang gawain. Lumipas ang ilang araw. Hindi matahimik ang mga tao sa muling pagsalakay ng mga nilalang. Marami sa mga alagang hayop ang nadali. Karamihan ay baka at kalabaw. Isa sa nagmamay-ari ay si Mang Rico. Pero ang mas malagim ang sinapit ng ina ni Mang Tasyo. Nasawi sa puntong iyon. Sabi naman kasi sa inyo tuluyan na ninyo si Dato Imbok. Hinayaan yung maisahan tayo kaya ganito ang nangyari. Binalikan tayo. Mas matindi yung ginanti Hindi lang mga alaga ang namatay. Maging ang nanay ni Mang Tasyo. Kung noong araw, nagawa nating patahimikin ng matandang yun, hindi sana abot sa ganito. Kasalanan nyo yan Natamaan lang ng sumpit, nagtakbuhan pa kayo. Hoy, Miguelito. Kung makapagsalita ka parang hindi masakit ang sumpit Palibasa puro ka dada. Hindi naman tumutulong. Baka nga hindi naman totoong aswang si Dato Imbok. Ikaw lang tong gumagawa ng kwento. Nagulat ang lahat nang marinig ang sinabi nito. Alam nila ang ugali ng binata. Kung ano-ano ang salitang pinaparatang sa taong hindi nagugustuhan. Ito rin ang nangunguna sa panghuhusga kay Dato Imbok. Rico, nalunok mo yata ang sumpit. Bakit parang ipinagtatanggol mo si Imbok? May lasod ba yung tumama sa'yo para magkaganyan ka? Wika ni Aling Roda. Naisip ko lang kasi itong si Miguelito. Hatid ng kung ano-anong salita laban kay Dato Imbok. Tapos kapag nagalit tayo sa matanda, may gagawing hakbang, nawawala na lang bigla. Para bang ginagamit lang tayo para sa pansariling hangarin. Umaming ka ng bata ka. O bakit naman ganyan? Parang ako yung pinagdududahan nyo Kayo na nga tong binibigyan ng impormasyon tapos babaliktarin nyo pa ako. Tama na. Nasa lamay tayo ngayon ni nanay. Respeto naman. Malalaman din natin kung ano ang katotohanan. Kung aswang nga ba talaga si Dato Imbok, hindi ko siya mapapatawad. Ako pa mismo ang papatay kapag napatunayan. At kung sakaling tama si Mang Rico ng hinala sa Miguelitong yan, ako rin mismo ang puputol lang dila mo, tandaan mo yan. Natahimik ang lahat. Wala ni isang nagsalita. Kilala si Mang Tasyo bilang mangangatay sa lugar. Mahusay humawak ng anumang patalim. Minsan ang may taong tinaga. Sa kabilang banda, nakikinig lang sila Mang Lino at Mon sa usapang nagaganap. Nang matapos ay umuwi na rin. Ito na ang punto na malalagot si Miguelito. Sana naman magkatotoo para maturuan ng leksyon ng binatang yan. Wala akong tiwala dyan Kung si Dato Imbok naman ang pag-uusapan, hindi ako mag-aalala. Antingero ang tao. Kalaban niya ang aswang, kaya imposible ang sinasabi nila. Tapat yon sa tungkulin, kahit minsan nawawala sa sarili. Makaraan ang ilang linggo. Lumala ang sitwasyon ni Dato Imbok. Madalas na itong nakikita kung saan-saan. Natutulog sa damuhan. Naging madungis. Nangayayat. Basta-basta na lamang nagsasalita ng mga bagay na ikakatakot na makakarinig. May aswang na darating sa lugar. Sakitin ang bibiktimahin. Kung may kasama kayong sakitin sa tahanan, maganda kayo. Darating ang aswang. Darating ang aswang. Wika ni Dato Imbok habang sinasaksak ng sumpit ang puno ng saging. Marami pa itong sinabi pero hindi maintindihan dahil nag-iiba ng lingwahe. Ay nako, tuluyan na ngang nabaliw ang kawawang dato. Sayang, ang bait pa naman na tao niyan Sino na lang ang magpoprotekta sa mga tao laban sa aswang kung ganyan ang kalagayan niya? Ay nako naman. Napabuntong hininga si Mang Lino
Umiiling habang nakatingin sa Datu. Nangihinayang sa kakayahan nito bilang antingero. Kuya, parang mangyayari pa naman sigurong bagay na yan. Malay natin, babalik siya sa wisyo kapag may napansing aswang sa paligid. Ilang beses nang may nanggugulo sa lugar eh. Pero sinong lumalaban sa mga yan? Sabi nga ng mga tambay, may nakita sila nakikipaglaban sa nilalang eh. Hindi lang namukaan dahil madilim. Baka si Dato Imbok yun. Wika ni Mon. Baka nga. Kung tama ka ng hinala, hindi pala pinabayaan ng Diyos ang lugar natin laban sa mga nilalang kahit papano. Pagsapit ng gabi, naganda ang magkapatid para sa pagpapalaot. Pagdating ng baybayin, dumiretso sila sa bangka. Nagsimulang magsagwan. Hindi pa nakakalayo nang mapansin ang papalapit na bangka. May sakay itong lalaki. Tinawag ni Mang Lino para batiin sa pag-aakalang kakilala, pero hindi sila pinansin. Kuya, bakit parang nangangamoy ang taong yun? Wala namang sakay na isda, pero ang lansa. Alam ko nandito tayo sa karagatan pero kakaiba talaga eh. Kinikilabutan nga ako eh. Nilingon nila ang lalaki. Nang mapansing nagmamadali itong naglakad habang palingon-lingon, dali-daling bumalik ng baybayin ang magkapatid para alamin ang kilos nito. Bigla silang naginala sa galawan kung kaya't sinundan. Dire-diretso ang lakad ng lalaki na parabang kabisado ang daan. Nang makarating sa mga bahay, nagtago ito sa kakawyan. Mon, mukhang hindi maganda ang kutob ko sa lalaking yon. Parang hindi normal eh. Maging alisto ka. Kung may mangyayaring masama, tatakbo tayo. Pinagmasdan nilang mabuti ang lalaki. Wala pa namang ginawang hakbang. Nakatitig lamang sa bahay. Pagkalipas ng ilang sandali, napakusot na mga mata sila Mang Lino at Mon nang biglang nag-iba ang hubog nito. Mula sa pagiging tao, naging isang halimaw. Dali-daling gumapang patungo sa silong ng tahanan. Nagkatinginan na lamang ang magkapatid habang pinakikiramdaman ang matinding kilabot. Aswang po yun, hindi po ba? Tatakbo ba tayo, kuya? Teka, sandali. Si Dato Imbok yun ah. Tama ang hinala mo, Mon. Bumabalik sa wisyo matanda kapag may aswang sa paligid. Obserbahan muna natin. Minabuti ng dalawa na magtago habang nag-aantay sa susunod na mangyayari. Hindi nagtagal. Harapan nilang nasaksiyan kung paanong parusahan ni Dato Imbok ang kampo ng dilim. Naging maingat ang Dato sa kanyang mga kilos. Tinira ng sumpit ang nilalang. Bago pa ito tuluyang makaangil, dali-daling hinila palayo sa mga bahay. Sakay buturan ng kagubatan dinala. Paulit-ulit na tinitira ng sumpit. Pero lumalaban pa rin ang nilalang. Tumilapon si Dato Imbok. Kagad namang bumangon at saka sumugod. Tumagal ang labanan. Ilang beses nagpalipat-lipat ng pwesto sila Mang Lino para lang hindi mapansin ang kanilang presensya. Samantala sa pagpapatuloy ng sagupaan, unti-unting nangihina ang nilalang. Hindi nito kinaya ang bisang taglay ng sumpit. Kung hindi ako nagkamali ng pag-alala, 7 sumpet ang inilalaban ni Dato Imbok sa tuwing may tutugising aswang. Kapag matagumpay na tumama ang lahat ng ito ang magiging katapusan ng nilalang. Gawayan sa kawayan pero nakakamatay. Hindi ko alam kung anong inilagay niya basta sobrang epektibo. Tignan mo, tumba na ang halimaw. Binilang ni Mon ang sumpit na tumarak sa katawan ng aswang. Gaya ng sinabi, 7 ang lahat ng tumama. Nangisay ang nilalang. Sinubukan pang makatakas sa pamamagitan ng paggapang palayo. Pero hindi na kinaya. Tuluyang bumulagta. Kagad naman silang nanahimik nang lumingon si Dato Imbok sa kanilang gawi. Kinabahan lalo nang lumapit sa kanila. Bumalik si Dato Imbok sa kinaroroonan ng nakahandusay na aswang. Tinali nito ang magkabilang kamay at paa.
Pagkatapos ay pasimpleng hinila patungo sa masukal na bahagi. Dinasalan ng dato ang katawan. May kung anong isinaboy. Sinindihan pagkatapos. Dahan-dahang lumayo si Mang Lino at Mon dahil kumalat na sa hangin ang matinding amoy nito. Halika naman, mas mabuting umalis na tayo dito. Mahirap na, baka may makakita sa atin. Sumunod na rin si Mon nang lumakad dito. Kinabukasan, usap-usapan ang nangyari sa nakaraang gabi. Ang tahanan na sana'y bibiktimay ng aswang, napansin ang presensya nito. Kaso nga lang hindi naabutan dahil sa mabilis na kilos ni Dato Imbok. Kagaya pa rin ng dati ang bibig ng lahat. Kung ano-ano ang sinasabi, lahat ay sinisisi sa Dato. Diyos ko, hindi ko na maintindihan ang kaganapan sa lugar na ito. Kung makapambiktima ang aswang sunod-sunod. Lilipas lang ang ilang linggo, meron na namang magpaparamdam. Paborito ng mga nilalang ang lugar natin. Kaya pala, paulit-ulit nagpaparamdam ang halimaw na yan. Hindi naman nahuhuli sa akto. Kagabi nung nagparamdam ang aswang, napansin ko yung kaagad. Pero paglabas ko, may nakita akong tao, kumakaladkad sa nilalang. Hindi ko lang alam kung sino. Madilim kasi, natakot ako. Wika ni Aling Lorna, ang may bahay ng tahanang bibiktimahin sana ng aswang. Sino? Sigurado ko, si Dato Imbok yun. Wala nang ibang... Isang salita pa, Miguelito. Ipapalunok ko sa iyo yung kamao ko. Ang bata mo pa, pero kung ano-ano ang sinasabi mo laban sa kapwa mo. Kahit nababaliw si Dato Imbok, hindi siya masamang tao. Mas mukha ka pang ang halimaw kumpara sa kanya. May marinig pa kung sinasabi mo tungkol sa matanda. Talagang dudurugin kita. Hindi na naituloy ni Miguelito ang sasabihin nang putulin ni Mang Lino. Sumiksik ito sa tabi. Napayuko na lamang. Puro kayo paratang sa taong wala namang ginawang mali. Kapag nagkikita talaga kayo sa isang lugar, tuwang-tuwa si Satanas. Wala kayong ibang ginawa kung hindi magbigay ng masamang opinyon sa ibang tao. Sarap niyong pag-untugin. Umuwi na nga kayo! Wika ni Mang Lino. Grabe ang lupit mo, kuya. Akala ko hahayaan mo lang sila eh. Mabuti naman po naisipan niyo magsalita. Natakot tuloy sila. Gaya ng sinabi mo, hindi na pwedeng manahimik kung alam mong walang ginagawang masama ang tao. Noon ko pa gustong sitahin eh. Kaso naalala kong ginawa nila sa dati kong kaibigan. Pinagsabihan lang naman sila kaso nauwi sa rambulan. Napatay ang kaibigan ko. Ayokong sapitin yon, pero sumusobra na sila. Nga pala, pupuntahan ko lang si Dato Imbok. Nakabili ako ng lambanog eh. Paborito niya ang inumin na yan eh. Bakit? Magkaibigan ba kayo para bigyan mo siya ng ganyan? Hindi naman dahil sa pagkakaibigan. Pagpapasalamat dahil pinupuksa niya mga nanggagambala dito. Kung hindi niya yun ginawa, malamang may gana pang bumalik ang halimaw para mambiktima uli. O siya, lalakad na ako. Pagdating ni Mang Lino sa tahanan ni Dato Imbok, nasa tamang wisyo ang matanda. Kakagising lang at nakilala siya kagad. Nagkausap sila pero hindi kagaya ng dati. Naging matipid sa pagsagot. Inintindi ang matanda dahil maraming pinagdaanan sa mga tao. Nagpaalam na siya papaalis sa lugar. Paglipas ng mga araw naging payapa ang lugar. Paminsan-minsan may nagpaparamdam na nilalang. Unti-unti na ring nanumbalik ang lakas ni Dato Imbok. Sa katunayan, inaasikaso ito ni Mang Lino at Mon. Nagpumilit sila na alagaan ng matanda. Sa sariling tahanan niya pa rin nakatira. Hinahatidan lamang ng pagkain. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin naapektuhan ang husay ni Dato Imbok pagdating sa usapin ng aswang. Kahit sa mga oras na nawawala sa sarili, alam na alam ang gagawin. Iisa lamang ang paraan ni Dato Imbok sa pagpatay ng mga aswang. Gumamit ng 7 sumpit, pangontra sa mga nilalang. Mga kabayan, meron pa tayong upload mamayang 8:30
dito pa rin sa channel ng Kwentong Bayan. Ang susunod na kwento ay tungkol sa katutubong mandirigma na merong gabay na gintong tikbalang. Kita-kits, mamayang 8:30 p.m.